Yung papuri po para sa ating Panginoon. Yung pinaka-best po. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Masaya na naman po tayo na naririto na naman po tayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sigurado kagabi pa lang po na piniprepare po ninyo ang mga susuotin ninyo. Yung iba tinanong na sa Diyos yan kung anong isusuot. Dapat yung pinaka-best po natin. Dahil po, ang ating pong sinasamba, walang iba kung hindi po the Lord of Lords and the King of Kings. Ano po? At sa umaga pong ito, ating pong pag-aaralan, tutunghayan, sasaliksikin po ang salita ng Diyos na napakaganda, na ako po, namamangha ako sa mga messages po na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa't isa po sa atin o sa sambahan pong ito. Sino po yung namamangha? Na napakaganda po ng mga messages po, mga sermons na ating pong naririnig. At ito po ay laging akma kung ano po yung nangyayari sa buhay po natin o yung mangyayari pa lang. Advance lagi. Ano po ang salita po ng ating Panginoon. Kaya pag dumating yung mga sitwasyon na ganito yung mangyayari, nandyan na yung kasagutan. I-remind ka na lang ng banal na Espiritu. At sa buong November po ito, dahil ito po yung ating month of anniversary po natin, ang pinakatema po natin ay yung Spirit-filled life. Kung paano po ang isang Kristiyano o ang isang tunay na mananampalataya, alam po ba ninyo na ito yung ating kailangan? Ang banal na Espiritu, yung kapuspusan po ng banal na Espiritu. Dahil po kung wala ang banal na Espiritu po sa atin, wala po tayong magagawa. Ano po? Wala pong mag-uudyok, wala pong magbibigay sa atin o bibigay ng conviction kung ano po yung tama at mali. Noong nakaraang linggo po, ang ating pong tinalakay ay tungkol po sa empowered to walk in obedience. Pinag-aralan po natin dito, yung keyword po dito ay yung empowered. Ano ba yung empowered? Pinag-aralan po natin ito kung ano yung binigay ng meaning. Ano po? Kaya nga, ang sabi po, yung empower, give someone the authority or power to do something. Dito pa lang, maunawaan na po natin, kapag ikaw ay empowered ng banal na Espiritu, ano po, meron kang authority. Meron kang power na dapat ito yung gawin mo. Amen po ba? Kaya yung Luke 10:19, ano po yun doon? Binigyan tayo ng authority. God has given us the authority. Ano pong klaseng authority? To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Yan po. Na-i-empower po tayo. Bakit? Nasa sa atin po ang banal na Espiritu. At ngayon naman po, atin pong talakayin. Ito naman po, isa na napaka-importante po bilang mga mananampalataya. Yung empowered to walk in discernment. Sino po yung nakakaalam kung ano yung discernment? Noon pong naunang panahon po dito sa church, yung kapanahonan namin, ano po, lagi pong nababanggit itong discernment. Emo adi-discern? Inggagawa na ning kalaban keka? Emo balo? Emo apapansin? Yan po yung mga words po noon. Napaka-importante po ng words na discernment bilang mga mananampalataya. At atin pong saliksikin, kung ano po yung naibibigay po o naipoprovide po ng banal na Espiritu. Isa po ito yung kapangyarihan, yung power to walk in discernment. In Christian context, sabi po dyan, perception in the absence of judgment with a view to obtaining spiritual guidance and understanding. Kaya nga po tayo kung minsan o madalas, hindi po natin alam yung gagawin po natin o anuman po yung gusto nating isagot. Ngayon po, nandiyan po ang banal na Espiritu.
Kaya po nung minsan sa aking pagtuturo po sa mga kapulisan, pinag-aaralan po namin yung tungkol sa pamilya, yung immorality, yung ng tao, lalo na mga pulis po yan, mga lalaki. Ang sabi po ng isang pulis, paano po pastor kung yung palay na po ang lumalapit sa manok? Lord, sabi ko, bigyan mo po ako ng tamang kasagutan. Alam ko na po kung ano yung, nadidiscern ko na po kung ano yung gustong marinig na kasagutan nitong mga kausap ko. At nung binigyan po ako ng kasagutan ng ating Panginoon, ito po yung sinasabi dito na yung synonyms po ng discernment ay yung judgment, enlightenment, sensitivity, insight, the cleverness, intelligence, sharpness, awareness. Yung wisdom, ito po yung pinakamalapit na words na ginagamit sa Bible, salita ng Diyos, yung discernment. Yung wisdom. Lord, dinan mo ko pong wisdom na makanano kaya sagutan ini. Yung bang, yung talagang tama. Yung talagang mabuksan yung kaisipan nila. At nung binigyan po ako ng kasagutan ng ating Panginoon, ang sabi po niya sa akin, ito yung sabihin mo. Hindi ba tayo, kung babasahin mo sa Genesis, nilalang ang tao, kahawig, kamukha, nino? Ng Diyos. Di ba? Binigyan din tayo ng kaisipan na nagmumula sa Diyos. Kaya nga, yung sinasabi mo, Sir, kung ang palay, ang lumalapit na sa manok, ito po yung tandaan ninyo. Hindi po tayo nilalang ng Diyos na manok. Mahinila, tinahimik lang. Napakalalim po yan. Tandaan po ninyo, kayong mga lalaki. Tayong mga lalaki. Hindi tayo nilalang ng Diyos na manok para tukain mo, yung lumalapit na sinasabi ni Satanas na palay. Amen. Kaya nga po, napaka-importante po ng discernment. Kaya sa Tagalog po, anong sabi? Pag-aninaw, pagkakita, pagkakilala, pag-intindi, pagkaalam, pagkawari, mabuting pasya. Ito po yung mga kailangan natin. At dito po pag-aralan natin sa Hebrew words po ng discernment at understanding, ito po yung bin o bind. To separate mentally or to distinguish, that is generally understand, attend, consider, be cunning, diligently direct, discern, eloquent, feel, inform, instruct, have intelligence, know, look, well, to, mark, perceive, be prudent, regard. Yung isa naman pong Hebrew words for discernment and understanding, ito po yung shama. To hear, listen, and to obey. Tandaan po natin yan. Yung isa naman po na Greek word ng discern ay yung anakreno. Properly to scrutinize. Pag sinabi pong scrutinize, kalkan mo na, saliksikan mo pen. Ang sabi po dyan, that is by implication, investigate. Mag-imbestiga ka. Interrogate, determine, ask questions. Discern, examine, judge, search. Yan po ang ibig sabihin ng discernment. At kung pag-aaralan po natin, yung nauna po nating topic po, yung empowered at saka yung discernment po, binigyan tayo ng authority, binigyan din tayo ng discernment. Yung authority, yung paano po natin i-execute, kung paano po natin gagawin. Paano natin ma-discern kapag wala po ang banal na espiritu sa isang mananampalataya, nahihirapan po siyang mag-discern. Kaya nga yung iba nagtatanong pa ano kaya yung dapat kong gawan? Hindi po, lack of discernment. Ang ibig sabihin nun, para po magkaroon tayo ng discernment, dapat lagi po tayong merong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14 up to 16. Unawain po ninyo at pakinggan. Pakinggan at unawain po ninyo ng mabuti ito. Marami po tayong naririnig kapag nagsishare po tayo o yung mga sinasabi po ng mga ibang tao na ano yung born again?
Naning gagawa nyo, patastas ko, gagaga ko pa po, magkanta kayo. Ano? Tumatalon pa kayo. At may problema na kayo, sasabihin ninyo, walang kwenta ito. Bakit po ganito yung kanilang mga pananalita? Bakit? Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 14 up to 16. Ang sabi po dito, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness. Malinaw po ba? Kaya ganun po yung mga kanilang pananalita dahil wala po sa kanila ang Espiritu, ang banal na Espiritu. Ano pa po? And cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Kaya po tayo bilang mga mananampalataya, nadidiscern po natin yun, nakikilala natin, alam natin, ay, gusto ni. No? Nagkakaroon ka kaagad ng tamang judgment. Kaya nga po kung minsan, madalas sinasabi po sa atin, kayong born again, masyado kang judgmental. Paano po ba yung judgmental? Hindi ba na sinasabi sa atin masyado kayong judgmental kapag ang sinasabi mo negative? Tama? Pero pag mabuti yung sinasabi mo, hindi nila sinasabing judgmental ka. Pero pag mabuti rin po yung sinasabi mo, ano po sa isang tao, nagiging judgmental ka rin. Sinasabi mo yung totoo. Hinahatulan mo siya. Tama po ba? Kasi yung judgmental sa atin na mindset po tayo, puro po negative. Yan po yung siniksik ng kaaway sa ating kaisipan. Ano po? Masyado na ka man. No? Salita na ng Ginoy, sasabihan mo. Pero judgmental ka pa. Pero nasabihan mo, kalago mo, ay, wala naman. Ingkay na. Pero isa rin po yon sa pamamaraan kung paano ka humatol, maging judgmental. Kaya nga po dito, sabi, ulitin ko lang po, and cannot understand, hindi nila maunawaan them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things. But such person is not subject to merely human judgment. Verse 16, for who has known the mind of the Lord so as to instruct him? Sino nga ho ba ang nakakalam dito sa atin, sa kaligitnaan, sa umagang ito? Sa kaisipan ng Diyos. Sino po? Taas ang kamay. Wala ni isa po sa atin. Amen po ba? Kaya ano po yung susunod na paragraph? Ano sabi? But we have the mind of Christ. Subalit, dapat tayo po, meron po tayong kaisipan ni Kristo. Kaya nga po yung words na Christ-likeness. Hindi ka magiging katulad ni Kristo kung wala sa iyo yung kaisipan ni Kristo. Tama po ba? Natural, kapag yung kaisipan ni Kristo ay nasa sa iyo, lahat ng ginagawa mo ay ayon sa gusto o ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, nagiging katulad ka, kamukha ni Kristo. Kaya, napaka-importante po ng banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya. Kaya ito po ay makapangyarihan itong declaration po ni Paul na ito. At atin pa pong pag-aralan kung paano pa po itong discernment, itong discernment sa buhay ng isang mananampalataya. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa umagang ito na muli binigyan po ninyo kami ng panibagong buhay. Buhay upang gamitin po namin sa aming pagsisilbi, paglilingkod po sa inyo, Panginoong Yesus. Panginoon, maraming salamat sa kalakasan na pinagkakaloob po ninyo sa bawat isa't isa sa amin. Salamat din po sa pag-iingat ninyo, Panginoon, sa aking mga kapatid na nagpunta pa dito sa iyong bahay-sambahan upang purihin ka, upang sambahin ka, upang pasalamatan ka sa iyong katapatan at sa iyong kabutihan sa bawat isa't isa sa amin. Panginoon, ang dalangin ko po, Panginoon, open the eyes of our understanding, the eyes of our, Panginoon, Diyos heart, Panginoon, upang lalo pa po namin, Panginoon, maunawaan, tanggapin na mayroong kagalakan ang iyong salita, Panginoon Jesus.
Panginoon, ano man po yung humahadlang sa amin o yung mga distraction na ibinabato ng kaaway, sa inyo pong makapangyarihang pangalan, Panginoon, aking pong winawasak ito, Panginoon Diyos. Aking itinataboy ito sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Lord, hayaan mo po na ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang mag-lead, mag-guide sa amin, Panginoon, habang pinapakinggan po namin ang iyong banal na salita. Maraming salamat po. Empowered me, Lord. At salita mo ang siyang magiging salita ko lamang po, Panginoon Diyos. Ang pangalan mo lang ang siyang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. Maraming salamat po. Salamat po. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Empowered to walk in discernment, this means that through the Holy Spirit, we are, number 1 po na topic natin ngayon, empowered to discern the will of God. Ano po? Yung discernment po, ito po yung magbibigay sa atin, mag-i-empowered. Ano po? Empowered po yung authority. Tandaan po ninyo. Ano po? Authority po ito to discern the will of God. Ano ba yung kalooban ng Diyos bilang mananampalataya? Ano ba yung kalooban niya sa akin? Ano ba yung kalooban niya sa akin dito sa loob ng sambahan nito? Bakit naririto ako sa Calvary Temple? Bakit kaanib ako sa Calvary Temple? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Dapat po, alam po natin ito. Napaka-importante po na malaman po natin. Hindi lang po tayo pumupunta dito para po umupo, makinig ng salita ng Diyos, lumabas dyan sa pinto na yan, pagkatapos umuwi o pupunta sa ibang lugar. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Meron pong pinakamalalim na kalooban ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Kaya po napaka-importante ng banal na Espiritu. Sa Colossians chapter 1, verse 9 up to 10, ang sabi po dito, for this reason, since the day we heard about you, ano po? Si Paul po ang nagsasalita nito. We have not stopped praying for you. Isa po, dapat na-discern po natin. Pag nananalangin tayo, hindi po yung pangsarili lang natin. Lagi. Ano po ang hinihingi natin? Kung hindi, ipinapanalangin din po natin, katulad nitong sinasabi po ni Paul dito sa Colossians chapter 1, verse 9, na pinagpipray din po natin ang mga kapatiran po natin dito sa Calvary Temple o yung mga ibang churches pa. Ano po? Anong klaseng panalangin? Na maging matatag sila, na manatili sila kahit na anong mga problema, mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ano po ang sabi dito? We have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Sino po yung nagbibigay ng wisdom, ng understanding? Ang banal na Espiritu. Amen po. Siya po yung teacher po natin. Siya yung nagre-remind na sa atin. Kaya nga po yung word na conviction, yung po yung lagi natin, dininana conviction ng banal na Espiritu. Kinumbik na ako. Tama po ba? Nararanasan po ba ninyo ito? Kaya nga, ako mambalong sabihan, yung hindi ko alam na sabihin, nasabi ko, nagtataka ako sa sarili ko. Kaya nga po dito, ano pa ang sabi niya sa verse 10? So that you may live. Kapag ang iyong banal na Espiritu po ay nasa sa iyo, ano ang sabi? So that you may live. Sabi po dito, ito yung pinapanalangin ni Paul. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Hindi po sinabing some. Every, sa lahat ng pamamaraan, ng buhay mo. Ano po? Bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Dapat ito po, nadidiscern natin. Hindi lang po yung pansarili natin. Ano po? Dito, ang sinabi ni Paul, for this reason, since the day we heard about you, magbuhat noong marinig namin ang tungkol sa inyo, hindi na kami humintong manalangin para sa inyo. Para ano? Ano ang sinabi? We continually, patuloy. Ano po? Kaya nga, pray without ceasing eh. Patuloy. No? Aming hinihingi
sa ating Diyos. Sabi po, na kayo ay punuin ng kanyang karunungan. Ano po? Yung kagustuhan po, yung kalooban, through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Amen po ba? Naunawaan po natin. Antindi po nito. Ano po? Sa Romans chapter 12 verse 2, ano naman po ang sabi? Ito po, familiar po na verse po sa atin. Romans chapter 12 verse 2, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Tuknangan nyo na. Hintuan na ninyo ang yung pagsunod, yung paggaya ng kung ano yung takbuhin ng mundo ngayon. Ano ba yung takbo ng mundo ngayon? Nagiging tama po yung mali. Nagiging mali. Yung mali, nagiging tama. Ano po? Ano yon? Ano ba yung very familiar po sa atin? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan ang takbuhin po ng mundo sa ngayon. Nung minsan pong gabi, meron po kami nakasama. Kapatid po natin. Dati po, babae siya. Ang gusto niya dati, lalaki siya. Pero noong tanggapin niya si Kristo, bilang tagapagligtas niya po. At ang banal na espiritu ay nasa sa kanya. Yung brusko niya pong yung kanyang mga galaw. Ngayon po, babae na. Mahaba na ang buhok. Ang sabi ko po, ang tanong po nung isa naming kasama, hindi na ba bumabalik yung dati? Ay, alin pastora, no? Ako na tatanggapan nito. Ingkay na. Bakit? Nasa sa kanya yung banal na espiritu. Nadidiscern niya. Ano po? Malaki pong sabi ko, maswelo ko, akakit na. Napakalaking patotoo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya nga po dito, ang sabi dito, stop imitating. Nasa sa atin lang po yan. Bilang mga mananampalataya. Lalo na po, pag hindi pa po tapos yung tela, yung damit, huwag muna ninyong isuot para hindi po lumilitaw yung ninyo dito, yung pusod ninyo. Kapag sira-sira naman yung pantalon ninyo, huwag muna ninyong isuot, tahiin ninyo. Amen. Pag maikli, di habaan mo. Huwag mong isuot yung, napakaikli na nga, puputulin mo pa hanggang dito na. Amen po ba? Yan po yung sinasabi dito, stop imitating. The ideals and opinions of the culture around you. But be inwardly. Subalit, ano ang sabi? But be inwardly transformed by the Holy Spirit. Amen. Dahil mananampalataya na po ang bawat isa't isa sa atin. Ito po yung dapat mangyari sa atin. Yung dito sa kaloob-looban natin, matransform, mabago. Sino ang magbabago? Ang banal na espiritu. Through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Amen? Kapag may discernment ka pala, ito pala yung reward. Ito pala yung makakamtan mo. Ma-empower ka to discern God's will. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Habang nabubuhay ka dito, na napakagandal. Sa mga pulis po, may batian po sila. Life is beautiful. Sa mga teacher po, magandang buhay. Tama ba? Magandang buhay. Sa pulis, in English lang po, life is beautiful. Totoo naman po, kapag nasa sa iyo, si Kristo, life is beautiful. Satisfying, perfect in His eyes. Ano pa ba ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 5, verse 15 up to 20? Be very careful. Hindi po sinabi, be careful. Be very
careful. Binibigyan po ng diin. Dapat mag-ingat kayo. Sabi po dyan, be very careful then how you live. Bilang mga mananampalataya, not as unwise but as wise. Verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. Huwag daw po tayong maging mangmang, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Huwag daw po tayong magpakalasing o malunod sa alak. At ano po, ito po ay saan napupunta yan? Ano po? Ano po? Hindi ba yung lasing, saan ba napupunta yan? Sa masama. Di ba? Ginagawa niya. Napakalakas po ng loob niya kapag siya ay puspos ng espiritu ng alak. Ano po ang sabi? Instead, be filled with the Spirit. Meron pong pagkakahapo, yung sobrang lasing, yung napuspos ng espiritu ng alak at yung kapuspusan po o napuspos ng banal na espiritu. Ano po yung pagkakahawig niya? Ano po? Itang alanong marine. Wala na po silang hiya. Kung ang isang lasing, puspos ng espiritu ng alak, nagagawa niya po yung gusto niyang gawin. Malakas ang loob niya. Yung isang Kristiyano na puspos ng banal na espiritu, malakas din po ang loob. E ako maniwala. Kaya nga po yung mga puspos ng banal na espiritu, sila Peter, yung 120 disciples na napuspos ng espiritu, ano po ang ginawa? Tumayo kagad si Peter, nagsalita sa napakaraming tao. At doon sa araw na yun, 3,000 ang nasave. Ganyan po yung kapag napuspos ka. Wala kang pakailam. Kung yung lasing, ginagawa niya, napakasama, dapat yung isang mananampalataya na puspos ng banal na espiritu, matapang po siyang sinishare niya ang salita ng Diyos. Po, malamarine. Pinapakita niya, ako born again ko. Binayo na ako. Binago ako ni Kristo. Amen po. Huwag yung paglasing ka doon, yun ang pinagmamalaki mo. Dapat ang ipagmalaki po natin kung paano tayo binago at kung sino yung nandito po sa atin, yung nagbibigay ng kapangyarihan po sa atin. Dapat yan po yung ating ipagmayabang, ipagmalaki. Amen. Kaya nga, ituloy po natin. Ano pa po ang sabi sa verse 19? Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Always giving thanks to God, the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Tingnan po ninyo ito. Kapag filled ka ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu, ano yung meron ka? Ang sabi po dyan, sing and make music from your heart to the Lord. Kaya nga pag nandito po tayo, dapat ito po nararanasan natin. O kahit nasaan man po tayo, kapag filled ka ng Holy Spirit, nagmamaneho ka, naglalaba ka, naliligo ka, ano man yung ginagawa mo, ang sabi po dyan, sing and make music from your heart to the Lord. Always giving thanks. Lagi ka nagpapasalamat. Kahit na mahirap, kahit na hindi maganda, yung nangyayari sa kapaligiran mo, dahil nasa sa iyo ang banal na Espiritu, nagiging mapagpasalamat ka. At kapag nagiging mapagpasalamat ka, nagiging magaan ang lahat. At ang Diyos po ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Yan po yung nagagawa ng banal na Espiritu. Yan po yung discernment. Kaya pa po ang sabi ng Romans chapter 8, verse 26, 27, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. Sino po yung nakakaranas nito? Ito talagang, may na kang may na. Gusto mo nang bumigay. Pero yung banal na Espiritu, binigyan kanya ng discernment. Susuko ka o magpapatuloy ka?
Kapag sumuko ka, ito ang mangyayari sa iyo. Pag nagpatuloy ka, ito yung mararanasan mo. Hindi ba ang isa sa meaning ng discernment? Ano po yun? Yung to obey. Listen, hear. Tama po ba? Yung ating pinag-aralan kanina. Pinapakinggan mo ngayon. Ngayon, kapag na-discern mo, yung binigay na meaning doon po sa discernment, the ability to judge well, ano po, makapag-didesisyon ka ngayon ng tama. Amen po ba? We do not know what we ought to pray for. Madalas po, kuminsan, hindi na natin alam. Ano yung sasabihin natin kapag nananalangin po tayo? Ano po ang sabi dito? But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Yung bang umiiyak ka na lang, Lord, alhan na ako pong balong sabihan, gagaga na ka mo. Pero dito sa kaloob-looban mo, meron pang gustong ilabas. Pero hindi mo na masabi-sabi. Ano po? Umiiyak ka na lang. Ang banal na Espiritu po, ano ang sabi? Siya yung nag-i-intercede. Siya yung namamagitan. Ano po? For us through wordless groans, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amen po. Ang Diyos rin po ang siyang nagpo-provide ng guidance, yung patnubay po sa career at mga business na meron po tayo. Tandaan po ninyo, hindi natin pwedeng ipagmalaki dahil biyasa ko yan. Marunong ako. Matalino ako. Diskarte ko yan. Kaya umasenso ako. Kaya ganyan ang business ko. Kaya ganito ako sa aking trabaho. Kaya napopromote ako. Kaya hinahangaan ako. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Ang lahat po niyan galing pa rin sa Diyos. Ano po ang sabi dito po sa Deuteronomy chapter 8 verse 18? But remember the Lord your God. Alalahanin po ninyo ang inyong Panginoong Diyos. Ano ang sabi niya? For it is He who gives you the ability to produce wealth. Sino po yung nagbibigay ng abilidad, ng karunungan sa atin para po kung ano kayo ngayon, kung paano yung business ninyo, paano po yung trabaho ninyo ngayon, kung nasa saan kayo ngayon. Sino po yung nagbigay ng karunungan, ng abilidad na yan? Hindi po si Pastor Manny, hindi po ako, hindi po yung kapatid ninyo. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Lagi po ninyong tatandaan yan. Kaya nga sinasabi dito, but remember, lagi ninyong, unawain, lagi ninyong alalahanin ang inyong Diyos na nagbibigay po ng abilidad, ng kakayanan para kayo ay yumaman. Ano ba yung purpose nito? Kung nadidiscern po ninyo, bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Bakit po? Para maging sakim, makasarili? Ano po? Kung nadidiscern ninyo, bakit? Bakit kaya ako pinagpapala ng Diyos? Bakit? Para ano? Para maging blessing ka. Maging channel of blessing ka. Dapat nadidiscern po ninyo yan. Nadidiscern po natin yan. Ano po? Kaya nga po, ituloy po natin. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Hindi po nagbabago ang salita, ang pangako ng Diyos. Katulad lang po ng pangako ng Diyos sa bansang Israel. Yung magbibless sa Israel, ibibless niya. Yung magkikirse sa Israel, ikikirse niya. Yan ay nangyayari as of today. Nangyayari po yan. Ano po? Kaya kahit na pagtulong-tulungan pa ang Israel, hindi po matatalo yan. Dahil ang Diyos ang nagpuprotekta sa kanya. Siya po yung nagbibigay ng abilidad sa bansang Israel. Ano po? Para hindi sila matalo. Alam po ng bansang Israel po yan.
Kaya nga po dito, the key to your success in life is to discern God's will. Ano po? Ang susi sa iyong tagumpay, sa iyong buhay, ano po, is to discern God's will. Dapat alam mo, makilala mo, ano ba yung kalooban ng Diyos sa iyo, sa bawat isa't isa sa atin. Empowered to walk in discernment, this means that through the Holy Spirit, we are, pangalawa po, empowered to discern good from evil. Dito po sa Isaiah, chapter 5, verse 20 up to 21, ang sabi po dito, how horrible it will be for those who call evil good and good evil. Yung naibigay ko pong ilustrasyon sa inyo kanina. Napakatindi po yan ngayon, yung espiritu na yan. Ano po? Ang sabi nila, dahil nagmamahalan kami, mahal ko siya eh. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nagsasama. Ano po? Ano ba talaga ang disenyo ng Diyos? Hindi ba ang pinagsasama ng Diyos? Ano po? Babae, lalaki. Para mag-multiply po yan. Hindi po pwedeng mag-multiply ang lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Katulad po nung illustration ni Pastor Manny kagabi. Po pwede ba na, itong tacho, itong sasabungin na ito, pararamihin ko siya. Bibili pa rin ako ng isang tacho, para magsama sila, para dumami sila. O kahit po 100 years ka maghintay, na mangibon, mangitlog po yung tacho na yan, yung sasabungin ng manok na yan, hindi po mangingitlog yan. Tama po ba? Ang ginawa ng Diyos, lalaki, babae, para mag-multiply po yan. Maliwanag po ba? Yan po ay dapat na di-discern po natin. Kaya nga po, hindi nila nauunawan. Kaluguran kaya kasi mahal ko siya. Hindi mo mahal yan. Sabi nga ni Pastor Manny, lust, L-U-S-T, kalibugan, para maunawaan po natin. Libi mo yan. Pita ng laman lang yan. Hindi yan love. Kaya nga dapat ma-discern po natin ano yung mabuti sa masama. How horrible it will be for those who will call evil and good evil, who turn darkness into light and light into darkness, who turn what is bitter into something sweet and what is sweet into something bitter. How horrible it will be for those who think they are wise and consider themselves to be clever. Ano po? Nakakakilabot pala yan. Kung ang yung mabuti ginagawa mo, sinasabi mo, yung masama ginagawa mo, mabuti. Kilabot sa harapan po ng Diyos. Kaya nga po, ito po yung number one na i-discern din po natin. Yung discernment po na yan. Kung minsan, nagkakaroon po tayo ng yung lack of discernment. Nagkukulang po tayo. Kaya dapat po, hilingin natin sa Diyos. Yung discerning heart para makilala natin ang tama sa mali. Yung 1 Kings chapter 3, verse 9 up to 13. Kung alam po ninyo ang kwento ni Haring Solomon. Bata pa lang po siya, at magiging hari po siya ng bansang Israel. At dito po sa kanyang panaginip, kinausap po siya ng ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon, ano yung gusto mong ipagkaloob ko sa iyo? Ang sagot naman po ni Haring Solomon, ang sabi niya po sa verse 9, sa 1 King chapter 3, verse 9, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. Kaya po kayo, kung kayo po ay mapupromote sa inyong trabaho, ito po yung hingin ninyo, discernment. Kung kayo naman po ay nagdi-negosyo, inaangat kayo ng Diyos, nagiging maunlad po yung inyong negosyo, ang hingin po ninyo, discernment. Bakit? Ano po ang sabi dito? Nung sabihin ito ni Haring sa Diyos, ang sabi po ng Diyos, ni Haring Solomon, for who is able to govern this great people of yours? Kasi po, almost mahigit ng 2 milyon
yung mga Israelita po noon na napakatigas ng mga ulo. Nakita na po nila lahat ng kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa kanila. Pero masyas na pa mo rin buntok. Bala mo itamo. Akakita na. Personally, literally. Kung paano tayo pinagpapala, paano tayo, pinoprotektahan ng Diyos. Pero matigas pa rin yung ulo natin. Nawawalan tayo ng discernment. Yung mga Israelita nawawalan ng discernment. Kaya ito yung hiningi ni Haring Solomon para pangunahan niya ang bansang Israel. Kaya ano pa po ang sabi sa verse 10, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Magagalak pala, matutuwa ang Diyos kapag na-promote ka sa iyong trabaho. Pagkatapos, ang una mong ginawa, Lord, dinan mo ko pong discernment. Para ito pong bagong posisyon na ipinagkaloob mo sa akin, magampanan ko po ng maayos. Makapagbigay po ng kagalakan sa inyo. Mabless po kung sino man yung mga taong nasa aking kapaligiran. Dapat pala ito po yung nasa isip po natin. Kaya nga, ang sabi ng Diyos? The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. Totoo po ito. Dahil ito yung hiningi ni Haring Solomon, yung discernment. Kaya sikat na sikat po siya. Kaya nga yung Queen of Sheba pumunta pa sa kanya para lang makarinig ng mga word of encouragement. Matuto itong reynang ito. Nagdadala pa po ng regalo yan. Hindi lang basta regalo, hindi lang cake. Ginto, pilak. Ang dala-dala po niyan. Mamahaling tela. Kaya nga po, ito po ay isang aral sa atin. Kapag kayo po ay ipinromote ng Diyos, ang una ninyong hingin, ang discernment. Dahil maraming bumabagsak dyan. Kapag na-promote, yung kaagad nasa sarili? Kayabangan, pride. Biyasa ko yun. Tapos titignan niya yung mga kasama niya. Liliitin na niya yan. Pero tayo, ito po itinuturo sa atin. Yung discernment. Yan po ang hingin po natin. Amen po ba? Para po malaman natin, o lalo po natin makabisado, o paano po tayo humatol at yung mabuti sa masama. Ang sikreto po dyan, yung pag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ano ang i-remind sa iyo ng banal na Espiritu? Kung wala ka naman alam sa kanyang mga salita. Amen. Kaya nga po dito, lagi pong nabibigyan ng diin yung Joshua 1:8 Yung do not let this book of the do not let this book of kanino po? Kanino libro ba ito? Kanino ba aklat ito? Sino ba ang sumulat nito? Pinasulat po ng Diyos, ng banal na Espiritu sa mga tao, pero salita niya po ito. Ano ang sabi? Huwag mong kalilimutan. Pagmuni-munihan mo ito, araw at gabi. Kung po pwede nga po sa panahon po natin dahil napakatindi po ng gawa ng kaaway para po lalong lumakas, lalong tumibay yung discernment po natin, dapat lagi po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po natin talaga matututunan yan. Kaya nga po, napakasarap po ng mag-aral ng salita ng Diyos. Katulad po sa mga Berean Jews. Alam po ninyo ang kwentong ito sa Acts chapter 17 verse 11 hanggang 12. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. They searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. As a result, many Jews believed, as did many of the prominent Greek women and men. Dapat po hindi rin po kayo nakikinig. Dapat nagsusulat kayo. Isi-search po ninyo, sasaliksikin ninyo. Sa siyo ko po,
meron po akong mga CEO. Ne po. Yung isa po, nagdadala ng notebook. Yung isa, ano ba yun? iPad ba yun? Ano po? Yung isa, sa cellphone. Ne po. Pag magdidiskusyuhan na po kami, magsisharing na po kami, bubuksan na nila. Kaya yung tawag namin sa, pastor Ne po. Dayig mo ko pa ako. Ating kapang notes. Ingkay. Yan po yung mga nagsasaliksik. Talagang pinag-aaral. Kaya pag nag-share naman po, marami kang matututunan. Marami kang mapupulot. Bakit? Dahil sinasaliksik po nila, pinag-aaralan po nila. Meron silang discernment. Pag sinabi ng banal na pag-aralan mo yan, pinag-aaralan. Nabalitaan ko nga po kagabi, doon sa isa kong CEO, yung misis niya, Pastor, baloy po yung mister ko, ita pong topic tamo, king CEO, panigaralan na niya po, pakiramdaman ni Pastor Manny Nabing yan, kaya ba't susulat niya? Advance siya pa ka na ako niya, ako. Kaya may eagerness po. Ganyan niya love si Jesus. Kaya, ito, yung mga Berea Diyos, tularan po natin sila. Ito pong mga messages na ito. Naka-record naman po. Pwede po nating i-replay sa ating mga cellphone. Di panoorin po natin. Habang pinapanood mo yan, laging merong panibago po na insight, na aral ang ipagkakaloob ng banal na Espiritu. Amen po ba? Sa John chapter 7 verse 24, ang sabi po dito, do not judge by appearances, but judge with right judgment. Right judgment ang ibig sabihin from the Scripture. Dapat po, kapag tayo po ay nagkukorek o nagbibigay ng payo, ang lagi po natin sinasabi, ang salita ng Diyos ang final authority po. Pag ginamit po natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo magkakamali. Amen po. Ano pa po ang sabi ng Psalms 119 verse 66? Teach me knowledge and good judgment, for I trust your commands. Talaga pong mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Hindi po tayo ipapahamak nito. The Holy Word of God is the source of good and right judgment. Amen po ba? Empowered to walk in discernment, this means that through the Holy Spirit, we are empowered to discern evil spirit. Tayo po ay nabibigyan ng authority, ng kapangyarihan para po makilala natin ang mga masasamang espiritu. Kung kanina po habang kayo ay nag-worship sa ating Panginoon, meron pong sumusud sa inyo, nagbibigay ng distraction. Dapat nadidiscern po ninyo yan. Sigurado po, i-rebuke ninyo yan. Ayaw ninyong kayo po ay maantala o maistorbo sa inyong pagsamba sa Diyos. Kaya nga po, dapat nadidiscern mo kaagad yan. Yun lang, tinatamad yung katawan mo. Dapat nadidiscern mo yan. Kapag mananalangin ka na, dapat nadidiscern mo na yan. Na gusto nang humiga yung katawan mo. Gusto nang magpahinga yung mata mo na pumipikit na. Pag humiga ka naman, gusto mong pumikit, hindi ka naman makapikit. Hindi ka naman makatulog. Bakit? Yun lang ang gusto ng kaaway para hindi ka makapanalangin Para hindi ka makapag-devotion. Dapat nadidiscern mo yun. Lalabanan mo ngayon yan. Kaya ang sabi dito? Tandaan po ninyo, huwag ninyong kalilimutan na si Satanas at yung kanyang mga kampo na demonyo, lagi po yan na nasa tabi po natin, kapaligiran natin. Dito lang po niyan, baka nandyan po sila, nanonood sila. Lawen may sister, lawen may brother, matudtud ni. Lawen may brother, enemy pa kalibul ditana. Bisanay mako. Dapat nadidiscern po natin yan. Nire-rebuke natin yan. Aliway itang, wapen, kalambat na magsalitang pastor, oras na. Sale pa mo ngayon, po kami talwi ko. Dapat nadidiscern po natin yan. Sa loob po ng bahay sa bahay, hindi po pwedeng hindi kumikilos ang kaaway. Kaya nga po, tandaan ninyo, si Satanas at ang kanyang mga kampo na demonyo, lagi pong active yan. Na para po tayo ay linlangin at saktan po tayo. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 13 up to 15?
These people are false apostles. Alam ko po, dito sa loob ng church, wala po yan. They are deceitful workers. Aro? Hindi po. Wala po dito sa mga nagmi-ministry, yung mga workers po natin dito. Wala pong deceitful. Mapaglinlang. Mapagkunwari. Workers who disguise themselves as apostles of Christ. Wala po dito yan. Amen. Amen. But I am not surprised. Sabi po ni Paul, even Satan disguises himself as an angel of light. Kahit na po si Satanas, pwede pong magbalat kayo, mag-anyong anghel, para po tayo ay madisib lamang niya. Ano pa po ang sabi niya dito? So it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Alam po ninyo, kapag yung discernment po natin, yung bang talagang matindi po yung fellowship mo, yung intimate relationship mo sa banal na Espiritu sa ating Panginoon, alam na alam mo ang Espiritu ng isang tao. Kung siya ay nagsisinungaling, nagkukunwari, hipokrito, kung naninira lang ng tao, nadidiscern mo kaagad yan. Kaya po dito, so it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. In the end, they will get the punishment their wicked deeds deserve. Hindi po pwedeng wala pong kabayaran niya. Ma-expose po yan. Sabihin po natin, hindi kaagad-agad. Pero meron din po yung kaagad-agad, ma-expose. Alam po ninyo, kung pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, bakit kung minsan meron kang ginagawang hindi tama, nadi-discern ka mo, binibigyan ka ng conviction ng banal na Espiritu, bakit hindi mo sinusunod ito? At bakit hindi mo nabubulgar kaagad? Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, makita mo yan. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Lumuhod ka, magpakumbaba ka. Kung kaagad-agad, ibubulgar ng Diyos yan. Pwede naman po, kung ibubulgar ka agad ng Diyos. Sino ang mapapahiya? Hindi ba ikaw? Kaya dapat malakas yung discernment mo. Alam mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng banal na Espiritu kung meron kang ginagawang hindi tama. Alam po ninyo dito sa church po natin, saludo po ako doon sa mga member po natin. Yung mga, dati po sila, hindi pa ganyang, yung tumanggap sa ating Panginoon o hindi pa ganyang talagang malalim ang kanilang pananampalataya. Ngayong nalalaman po nila, natututunan nila kung ano ang salita ng Diyos. Ang gusto po nila pag nagsasama sila na hindi pa kasal, yung isa nagdesisyon po na maghiwalay muna tayo, sabi niya. Kasi gusto ko kanya maging kaaya-aya ako pag nagsiserve ako sa ating Panginoon. Hintayin natin yung tamang panahon dahil nilalakad naman po inaayos. Kung may paraan pa rin, inaayos po nila yung relasyon po nila. Naghiwalay po sila. Ang sabi po nung isa, sigurado ka ba? Sabi niya, oo, sigurado ako. Gusto ko pag naglilingkod ako sa Panginoon, walang hadlang. Na-discern niya po. Natutunan niya. Kung ano yung pleasing sa ating Panginoon. Na-judge niya. Nakapagbigay siya mabuting hatol. Pasya. Kung ano po yung gusto ng Panginoon sa kanila. Hindi ba kaaya-aya sa ating Panginoon yun? At makita mo naman, kung paano sila ginagamit ng ating Panginoon. Kung paano po yung talagang, yung empowerment ng Diyos, ng banal na Espiritu sa kanila. Kaya ito po yung itinuturo sa atin. Ano pa po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12? For we are not fighting against flesh and blood enemies. Hindi po tao ang kalaban natin. Ano yung kalaban po natin?
but against evil rulers. Ito po, pagmasdan po ninyo itong mga salitang ito. Ano yung mga kalaban po natin? Against evil rulers. Hindi po sila member. Leader la, rulers la. And authorities of the unseen world. Against mighty powers in this dark world and against evil spirit in the heavenly places. Matindi po ang kalaban natin. Hindi na natin sila nakikita, pero hindi lang sila member. Mga rulers po yan. Pag rulers, meron po yung kakayahan na sakupin ang isang gusto nilang sakupin. Kaya nga, kung tayo po, wala tayong discernment, napakahina ng discernment po natin, pwede po tayong sakupin nitong mga rulers, mga evil rulers na ito. Bakit may bumabagsak ng mga Kristiyano? Lack of discernment. Kasi akala niya, tama na ito. Okay lang, okay na ako kanini, pastor. Kaya na ako mo pong bale, at naman pong cellphone, at naman pong laptop. Manalbe na ako mo. Okay na ako kini. I-discern po ninyo ng mabuti. Ano pa po yan? Pag nagbibigay ka, Lord, kaya pa po biyayin ka na akong tithes na po. Panyaw kaya po. Napakagandang pakinggan. Pero ano po ba yung pamamaraan na itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos? Saan mo dapat dalhin ang iyong ikapo? Saan po? Sa storehouse, sa bahay-sambahan ng Diyos. Hindi niya sinabi na gawin mong pantulong. Dapat nauunawan, nadidiscern po natin. Ano po? Ang gandang pakinggan, pinagtulong ko naman po, pastor, yung tithes ko. Yun ba yung itinuturo ng Diyos? Kung gusto mo palang tumulong, ipagkaloob mo yung para sa Diyos at bibigyan Kanya ng kaalaman, ng discernment. Hingin mo. Ano po? Napakarami po yung magagandang mga pamamaraan natin na hindi naman kaayon-ayon sa ating Panginoon. Lungkot na lungkot ang Diyos. O tinganak ko ngayon no karingin kayang kaisipan at yun yata kayang buldit na. Likluka na yata. Kung ano po yung tinuturo ng Diyos na salita niya, ayon sa kanyang salita, yun po yung gawin natin. Kaya po lagi ninyo naririnig sa akin, ito po, lahat ng nakasulat dito, ito po yung pamamaraan ng Diyos na gusto niyang ma-i-apply sa buhay po natin. At hindi po tayo mapapahamak. Kaya ano po ang sabi dito? Tandaan po ninyo, yung mga kaaway po natin, mga evil rulers po yan. Amen po ba? Kaya dapat po, ang banal na espiritu po, siya po yung yung katulong po natin. Ano po? Para makilala po natin ang mga masasamang espiritu na yan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 12 verse 7 up to 11, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. Isang Espiritu po lang yan. Verse 9, to another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. Verse 10, to another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between Spirit. Pero iisang espiritu po yan. Hindi po iba't ibang espiritu. Iisang espiritu po yan. Naunawaan po natin. Ano po ang sabi? To another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Verse 11, all these are the work of one and the same Spirit. Ang lahat po ng ito ay kilos o gawa ng iisang espiritu. Ang banal na espiritu.
And He distributes them to each one just as He determines. Tayo pong lahat, meron po tayo nito. Hindi lang natin pinapractice. Ano po? Dapat ma-discern po natin yan. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa akin? Bakit naririto po kayo? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos sa ating, bakit tayong lahat ay naririto? Bakit nakilala natin ang Panginoong Hesukristo? Ano po yung kalooban ng Diyos? Para po i-share, ibahagi yung kanyang, pagmamahal, yung kaligtasan, yung pagpapatawan ng kasalanan, doon sa mga hindi pa nakakakilala nito, lubusan na nakakaalam nito. Yan po yung kalooban ng Diyos. Na tayo po ay maligtas. Mahal ng Diyos ang bawat isa't isa po sa atin. Even yung mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, mahal po ng Diyos yan. Kaya kung ano po yung natin, yung ini-empowered sa atin, ano po yung discernment, na pinagkaloob ng Diyos sa atin, dapat po makilala natin yan at gawin po natin. Listen, hear, obey. Amen po ba? Sa 1 John chapter 4, verse 1 up to 3, ano po ang sabi? Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. Yung pong hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, sila po yung mga Antichrist. Maliwanag po yan. Yan po ay sabi, hindi po tayo judgmental. Ang nagja-judge po, ang salita po ng Diyos. Amen. Maliwanag po sa atin yan. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 19, after 22, do not quench the spirit. Huwag natin patayin. Sabi po dyan, yung espiritu, do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Reject. Kapag meron ka pong discernment, alam na alam mo ang mabuti sa masama. Alam na alam mo yung masama sa mabuti po. Ito po ay napaka-importante po. Bilang mga mananampalataya, sa kasalukuyan po, sa panahon po natin ito, napakarami po ng eskema ng kaaway para linlangin po tayo. Yun lang pong bigyan tayo ng trabaho na napakaganda. Pati Sunday nagtatrabaho ka. Dapat na-discern mo yan. Doon ako po, nasa Angeles Electric pa. Every Sunday po, meron kaming mga schedule. Pag Sunday po, rest day po yan, meron pong additional na percentage po yan ng dagdag sa sweldo po yan. Malaki po yan. At kung lalo na po, kung tumama pa yan sa holiday, nag-aagawan na po kami. Dumating po sa panahon na yon na napagod po ako. Parang malungkot ako, magobra ako. Every Sunday. Pagkatapos ang nasa isip ko, hindi yung trabaho, yung dito sa church. Hindi po ako masaya. Binigyan po ako ng discernment ng Diyos. Kaya po ang ginawa ko? Binitawan ko po yan. Pinamigay ko po sa mga kasama ko. Unahan naman sila. Doon pa lang po ako naging masaya. Naging magaan. Nagkaroon po ako ng kapayapaan. Doon ko po natutunan. Tama po yung discernment. Kapag nadi-discern mo, it seems na napakaganda naman, nagtatrabaho, wala ka namang ginagawang masama. Pero ano ba yung Sunday? Hindi ba para sa ating Panginoon? Binigyan ka na nga ng 6 na araw. Yung isang araw ba, hindi pa natin maibigay? Hindi ko pa ba maibigay sa ating Panginoon? Kaya magbuhat po noon. Kahit na pumatong pa doon sa 100% pag holiday pa yung patong na yan,
hindi ko na po kinukuha yan, binibigay ko na lang po. Hindi ko naman po nakita na nagkulang ang Diyos sa akin. Tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hanggang ngayon po. Mag-review tayo na po. Empowered to walk in discernment. Number 1 po, empowered to discern the will of God. Number 2, empowered to discern good from evil. Number 3, empowered to discern evil spirits. Last 2 verses po. James chapter 1, verse 5 up to 8. Ang sabi po dito, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt. Maniwala po tayo, manampalataya tayo. Huwag po tayong mag-alinlangan, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. If any of you, kung sino man po sa atin, lacks wisdom, you should ask God. Humingi po kayo sa ating Panginoon. Kapag humingi po kayo, ano ang sabi? Who gives generously. Hindi po kuripot ang Diyos natin. At without finding fault. Nakapamo, panuldo, makananod na kandinan, makananod na kasagutan. Kanina lang ganyan ka. Hindi po gagawin ng Diyos natin yan. Ano po ang sabi niya? And it will be given to you. Maniwala ka na walang pagdududa po. Siguradong makakamtan mo kung ano yung hinihingi mo sa ating Panginoon. Last verse, John chapter 14, verse 26. But when the Father sends the advocates as my representative, sino po yung advocates dito po na tinutukoy? That is the Holy Spirit. He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Kaya napaka-importante po na tayo po ay nagkakaroon ng devotion, ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Para po itong John chapter 14 verse 26, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Para po meron siyang ipaalala sa bawat isa't isa sa atin kung tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. Kapag wala po kayong pinag-aaralan, hindi man lang ninyo binabasa ang salita ng Diyos, ano po yung ipapaalala ng banal na Espiritu sa inyo? Kaya ganyan po yung mahina ang spiritual po nating relasyon sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo po ay nililinlang ng kaaway, kaagad-agad bumibigay po tayo, nawawalan po tayo, wala tayong discernment. Kaagad po sumasabay tayo, sumusunod tayo doon sa gusto ng kaaway. Pero kung lagi tayong nagbabasa, nananalangin sa Diyos, meron po tayong intimate relationship sa ating Panginoon. Kilala mo yung boses ng ating Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, my sheep know my voice. Ang aking mga tupa, kilala nila yung aking tinig. Alam na alam po natin, kapag sinasabi na ng banal na Espiritu sa atin, mali yan, anak. Nadidiscern mo na. Meron pong isang ilustrasyon na narinig ko. Nag-tour po sila sa bansang Israel. At habang nasa bus po sila, meron po siyang napansin na dalawang mga pastol. Pinapastolan po nila mga tupa. Ngayon po, magkaharap sila. Nakita niya, kasama-sama po, nung magkalapit na nagkasama-sama po yung mga tupa. Nag-cross po sila ng ganyan. Natural, nagsama-sama, naghalo-halo po yung mga alaga nilang mga tupa. Pero yung bawat, tumayo po sa bandang unahan. Pagkatapos, sinitsit lang mo, pepasweet lang mo, psst, meron po silang ginawang sound. Lahat po ng tupa na nakarinig, doon sa boses ng kanilang pastol, pumunta po sila. Dapat ganyan po tayo. Kapag tayo po bihasa, sanay, lagi po tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. Yung maliit na boses na yan,
Napakalaki po pag ayan ay narinig natin. Dinig na dinig po natin. Hindi natin pwede po na baliwalain. Sigurado po, maririnig mo, ay boses ng Banal Espiritu yun. Iniimpagawa na ka na ako. Mali ko, Kenny. Ako dapat gawan ini. Enak muntak, Kenny. Yan po, yung power ng discernment. Kaya nga po sa umagang ito, nawa, ma-examine po natin yung ating sarili. Tandaan po ninyo, napaka-importante po ng mga salita po ng ating Panginoon. Always acknowledge the Holy Spirit and experience victory in your life. Always acknowledge. Lagi po ninyong kilalanin ang banal na Espiritu sa buhay po ninyo. At inyo pong mararanasan yung katagumpayan sa inyong buhay. Hindi po nagkamali ang salita ng Diyos. Ang mga narinig po ninyo sa umagang ito ay para po sa bawat isa't isa sa atin bilang mananampalataya. Amen po. Sa umaga pong ito, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. At habang tayo po ay pinagsisilbihan ng mga communion answers. Habang inaawitan po tayo ng mga praise and worship po natin, hayaan po natin na yung ating pong sarili, na makipag-ugnayan po tayo sa ating Panginoon. Sabihin po natin,